Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para himayin ang isang napaka-interesanting material na ipinadala mo. Ito'y isang sulating teolohika, ang pamagat, ang tagapagmana. At aaminin ko sa unang basa, parang ang lalim. Medyo nakakalula yung mga konsepto. Pero huwag kang mag-alala, yun ang trabaho natin ngayon. Gawin nating malinaw to. So, ang misyon natin, simple lang. Unawain yung buong arkitektura ng ideyang ito. No? Bakit daw nilikha ang lahat ng bagay? Ano yung papel ng anak bilang tagapagmana? At paano naging sentro ng lahat ang krus? Parang ito raw yung susi sa lahat, di ba? Eksakto. At para magkaroon tayo ng tamang lente, ang sulatin na ito sinusubukan niyang sagutin yung isa sa pinakamatandang tanong sa teolohiya. Kung ang Diyos ay perpekto, makapangyarihan sa lahat, bakit yung kanyang nilikha? May kasalanan? May pagdurusa? Yung classic problem of evil. Oo, yan nga. Maraming sagot dyan. Pero ang inilalatag ng tekstong to, medyo radikal. Lahat daw mula sa unang atom hanggang sa huling hininga, umiikot sa isang engrandeng plano. Isang plano ng pagmamana para sa anak. Okay, sige. Let's unpack this. Simulan natin sa pinakapundasyon, yung konsepto ng tagapagmana. Kasi ayon dito sa teksto, yung panahon at kalawakan hindi lang basta lumitaw, nilikha raw ito para sa anak. At sa pamamagitan pa ng anak. Oo, at yan pa lang, iba na. Dito nagiging critical yung relasyon ng ama at ng anak. Hindi lang siya relasyon ng kapangyarihan, kundi ng sukdulang pag-ibig, sakripisyo. Paanong sakripisyo? Sinasabi kasi na para sa ama, ang tanging may likas na halaga ay yung anak. Lahat ng iba pa, kasama na tayo, pangalawa lang. Parang yung analogy kanina na parang mga laruan, yung mga nilalang, yung laruan wala namang halaga sa magulang, di ba? Pero nagiging mahalaga kasi para sa anak nila. Ganun ba? Magandang panimula yan. Pero may isang mahalagang dagdag yung teksto. Yung mga laruan na to, yung mga nilalang, binigyan ng kakayahang piliing mahalin pabalik yung anak. Okay, may free will. Eksakto. At dyan nagkakatalo lahat. Dahil doon, ang panahon at kalawakan na sa simula ay parang walang sesay, nagkakaroon ng bigat, ng kahulgan. Sinasabi pa nga na yung halaga nito, tinatakan daw ng dugo ng anak. So yung dugo parang titulo, isang legal document. Parang ganun. Yun yung nagpapatunay na ang lahat ng ito ay pag-aari na niya. Yun yung kanyang mana. Okay, so yung unang malaking takeaway dito, yung sansinukob, hindi nilikha para sa atin. Nilikha ito bilang regalo na may kasamang drama para sa anak. Tayo, mga karakter lang sa kwento niya, hindi tayo yung bida. Talagang radikal. At mas nagiging komplikado pa yan pag pinasok na natin yung mismong plano. Sige, pasukin natin yan. So may plano, may tagapagmana, at yung krus yung sentro. Pero ano ba talaga ang magic na nangyari doon? Paano eksaktong gumana yung mekanismo, no? Hindi siya simpleng abutan lang ng regalo. Nakatali yan sa isang plano. Bago pa man umiral ang panahon. At ayon sa plano, yung ikalawang persona ng Diyos, yung anak, kailangang magkatawang tao. Okay. Umarito sa mundong nilikha niya at sadyang hayaang patayin. Teka. So, sinadya yun, hindi aksidente. Sinadya, itinakda, yun ang buong punto. Ang krus, yun yung seremonya. Yung opisyal na pag-angkin sa mana. At dito na pumapasok yung free will na nabanggit mo kanina. Kasi sabi sa teksto, may pagpipilian yung mga nilalang, sumunod at mabuhay o sumuway at mapahamak. Oo, pero dito medyo dense yung paliwanag. Para sa may akda, ang krus yung sukdulang ebidensya ng dalawang bagay. Una, perpektong pag-ibig ng Diyos, yung kaya niyang isakripisyo ang pinakamamahal niya. Okay, yung pag-ibig. Ano yung pangalawa? Yung kanyang perpektong katarungan, na hindi pwedeng palampasin lang ang kasalanan. At yung sinasabi ng teksto, kapag lubusan ng naunawaan ng isang nilalang yung dalawang yan sa krus, doon lang daw sila makakaranas ng tunay at dalisay na pag-ibig para sa Diyos. Teka,
Paano nakukumpleto ang isang bagay na dapat ay malaya? Parang magkasalungat, di ba? Ibig sabihin ba nito, kapag may perpekto ka ng informasyon, yung pagpili sa tama, hindi na siya desisyon, kundi yung pinaka-natural na gawin? Iyan mismo ang punto. Hindi pag-alis ng kalayaan, kundi pagpeperfecto nito. Isiipin mo, may 2 pinto. Sa likod ng isa, apoy. Sa kabila, paraiso. Kung hindi mo alam, malaya kang pumili, pero hula-hula lang, no? Oo, tsamba lang. Pero kung ipakita sa'yo ng malinaw kung ano yung nasa likod ng bawat pinto, malaya ka pa ring piliin yung apoy. Pero bakit mo gagawin, di ba? Eksakto. Yung pagpili sa paraiso, nagiging kusang loob na pagsunod, na bunga ng kaalaman at pag-ibig. Yun ang tinatawag niyang kompletong malayang kalooban. At kapag naabot na to, hindi na raw muling magkakasala. Malinaw. So ang krus ay hindi lang pambayad mitang, kundi isa ring great revelation. Ngayon, pag-usapan natin yung proseso mismo. Paano ito nangyari? Kasi binabanggit dito yung huling Adan at yung konsepto ng kaluluwa. Oo, yung hon. Dito nagiging napaka-technical. Ang anak naging huling Adan para saluhin yung sumpang para dapat sa unang Adan. Pero at eto yung diin ng teksto, ang sumpa ay hindi lang pisikal na kamatayan. So may mas malalim pa. Oo, ang sentro daw nito ay nasa hon o kaluluwa na inilalarawan bilang pinagmumula ng buhay, ng desisyon ng mismong free will. Para siyang OS operating system. Magandang analogy yan, parang OS ng computer. Ang kasalanan ni Adan, hindi lang virus sa isang file, kundi corruption sa mismong core ng OS. Kaya pala kahit anong gawing mabuti hindi naaayos. Tama, ang sumpa ay yung paghiwalay ng kaluluwang yan mula sa ama. So kailangan ng kumpletong reformat. Ang ginawa raw ng huling Adan sa krus, inako niya yung kaluluwang isinumpa at pinabayaan. Yun ang pinakabuod ng pagdurusa niya. Kaya pala, may punto sa teksto na kung namatay lang siya sa aksidente, walang bisa. Kasi hindi yung pagkamatay ang mahalaga, kundi yung proseso ng pagkamatay. Eksakto. Hindi yung kamatayan mismo, kundi yung demonstrasyon sa loob ng kamatayan na yun. Yung kamatayan sa krus, kasama yung lahat ng pagdurusa. Yun ang nagsilbing pampublikong patunay. Patunay sa pag-ibig at katarungan. Oo. At yung prosesong yun ang may kapangyarihang tumubos sa buong panahon at kalawakan. Hindi lang yung pisikal na akto. Sandali, kung ang plano ay patayin ang anak mula pa sa simula, di ba ginagawa nitong kontrabida yung mga taong pumatay sa kanya? Gayong sinusunod lang pala nila yung cosmic script? Dito na siguro pumapasok yung konsepto ng, predestination. Magandang tanong yan. At yan yung isa sa mga pinakamalaking debate, di ba? Ang paliwanag ng teksto ay umiikot sa kaibahan ng kaalaman ng Diyos o foreknowledge at yung sanhi, yung causation. Sabi dito, alam na ng Diyos mula pa sa simula kung sino ang sa kanilang malayang pagpapasya ay pipiling sumunod sa Kanya. Okay. Dahil sa kaalamang yun, itinalaga o predestined na niya sila. Pero parang ang labo pa rin. Kung alam na niya kung sino ang pipili, di ba parang siya na rin ang pumili para sa kanila? Parang nanonood lang tayo ng pelikulang alam na niya yung ending? Iyan ang pakiramdam, no? Pero ayon sa teksto, ang pagkakaiba ay nasa sanhi. Isipin mo yung chess grandmaster, laban sa isang baguhan. Sige. Alam ng grandmaster lahat ng posibleng galaw ng baguhan. Malamang alam na niya ang resulta bago pa matapos. Pero sa bawat tira, yung baguhan pa rin ang gumagalaw ng sarili niyang pyesa. So alam ng grandmaster ang resulta, pero hindi siya yung sanhi ng bawat maling tira ng kalaban. Ganon daw. Ganyan ang relasyon ng kaalaman ng Diyos at ng malayang kalooban ng tao. Ginagalang daw niya yung desisyon ng nilalang, kahit pa pagtanggi yun sa kanya. At nagbigay pa ng mga halimbawa, no? Si Apostol Pablo na dating taga-usig, pero itinalaga. Tapos si Judas na isa sa mga alagad, pero hindi pala. Tama. Pinapakita nito na hindi natin mahuhusgahan ang kahahantungan ng iba base sa nakikita natin. At kung ilalagay pa natin yan sa mas malawak na konteksto, may mas malaki pa palang nangyayari. Maging yung simbahan daw, may papel sa pagkumpleto ng free will, hindi lang ng tao. Kanino pa? Pati ng mga anghel. Wow, teka, paano nadamay ang mga anghel dito?
Akala ko tungkol lang to sa atin. Ayon sa teksto, hindi. Ang mga anghel daw bilang mga nilalang na may free will din, nanonood sila. Nanonood sa buong kasaysayan ng pagtubos. So, parang nanonood sila nung sine? Parang ganon. Nasasaksihan nila yung pag-ibig ng Diyos, yung pagbagsak ng tao, yung sakripisyo, yung pagtubos sa mga banal. At yung buong prosesong yun daw ang nag-aalis ng anumang pagdududa na maaaring mayroon sila tungkol sa karakter ng Diyos. Grabe. So, ang kasaysayan ng tao parang exhibit sa isang cosmic na korte. Yun ang sinasabi. Tayo ang nagsisilbing ultimate proof para sa buong universo na ang paraan ng Diyos ang pinakamabuti. Nakakalula. So, nagsimula tayo sa pagtingin sa panahon at kalawakan bilang mana sa anak at nakarating tayo sa isang cosmic na korte kung saan tayo yung exhibit A para patunayan sa mga anghel ang katuwiran ng Diyos. At ang krus yung sentral na ebidensya sa lahat ng ito. Yan ang kabuuang larawan na ipinipinta ng sulatin na to. Isang komprehensibong balangkas. Lahat ng elemento, paglikha, free will, kasalanan, pagtubos, kahit mga anghel, lahat magkakaugnay. At lahat nagsisilbi sa iisang layunin, ang pagtatatag ng isang walang hanggang kaharian na pinamumunuan ng pag-ibig. Kung saan ang anak ang karapat-dapat na tagapagmana. Eksakto. At lahat yon ayon sa isang detalyadong plano bago pa man magsimula ang panahon. Nang usapan natin to, ang naisip ko kung gaano kaiba tong pananaw na to. Kasi sa maraming kwento, tao yung sentro, di ba? Dito parang pangsuporta lang talaga tayo sa mas malaking love story ng ama at ng anak. At narito siguro yung isang huling kaisipan para sa iyo. Paulit-ulit na sinasabi ng teksto na ang physical na sakripisyo, pangalawa lang yan sa proseso. Pangalawa sa pagpapatunay. Nag-iiwan ito ng tanong, sa sarili mong pag-unawa sa sakripisyo o hustisya, gaano kalaki ang bigat na ibinibigay mo sa nakikitang gawa kumpara sa intensyon, sa mensahe at sa prosesong pinagdaanan sa likod nito. Isang bagay na sulit pag-isipan.